Magandang araw mga banateros, ako po si Banat Bay. Mga kababayan, mainit na naman ang issue tungkol ho dito sa ni Zaldico, pagka-aresto ni Zaldico daw. Pero eto nga, ang mga nangyayari ay lalong lang naguguluhan tayo sa ano ba talaga nangyari. Nakulong ba, nahuli ba, ano ba? Ang gulo-gulo ninyo eh. Yan ang nakikita natin sa social media at pati sa balita ay nakikita natin na naaresto daw. Pero may mga nagsasabing hindi naman daw. Nako. Ay nako, eto nga eh. Mismo ang gobyerno ang nagsasabing hawak na siya ng mga otoridad. Pero biglang kumontra ho itong si dating spokes na si Harry Roque at sinasabi niyang hindi raw ito totoo at tinawag pa niyang fake news as in letter P. De, tinawag niya po itong fake news at sabi nga niya, si Marcos mismo ang nagpapakalat ng fake news. Ang tanong ng bayan ngayon, sino ba talaga ang totoong nagsasabi? Ha? Si Marcos ba? Si Spokes ba? Si dating Spokes ba? O baka naman yung mga chismoso-chismosa sa kanto? Kasi marami na rin yung nagtatanong sa atin eh. Sabi nila, ano ba talaga Banat Bay? Nakulong ba? Nahuli ba? Naku, yan din ang ating ikikwento ngayon dahil meron tayong sasabihin, unya-unya, para mas maliwanagan tayo sa balitang ito. Kung ganito, kabigat ang issue pero magkasalungat ang lumalabas na pahayag. Lalong dapat maging mapanuri ang publiko dahil kung totoo nga na arestado si Zaldico, napakalaking balita nito. Bakit? Ito siya yung magtuturo kung sino talaga yung kanyang hinahatiran ng pera. Pero kung hindi naman pala, bakit may ganitong klaseng impormasyon na nilalabas? Ano ba talaga ang tunay na nangyayari sa likod ng mga pahayag? At sino ang may interes na kontrolin ang naratibo? Nako! Yan ang hihimayin natin sa vlog na ito, mga kababayan. Alam mo, mga kababayan natin, mga banateros, mga yung mga talagang regular viewers na natin dito, bati-bati naman kayo diyan. Hi kayo at sabihin nyo, anong ginagawa nyo ngayon? Asan kayo? Para makita ko ho kung sino-sino ang nakakapanood ng ating video. Dahil alam nyo, dami nag-aabang sa ating video patungkol po dito kay Zaldico. At ako, may sarili kong interest dyan. Kasi yan yung nagdemanda sa atin ng 4 na kaso. Kaya kung ako tatanungin nyo, gusto ko hindi lang ho yan mahuli. Dapat ho yan ay maparusahan hanggang kaduluduluhan. Pero ngunit dapat subalit. Nais ko muna siyang magsalita. Yun. Kailangan malaman natin ang katotohanan kung sino pa ang nagmanipula ng budget ng mga nakaraang taon at saan napunta, sino ang mga nangulimbat, sino nakatanggap ng maleta. Dahil siya ho talaga makakapagturo mismo. Dahil siya nagutos doon sa mga ex-security niya na 16 ba yun o 14 na ex-marine at 4 ata ang sundalo. Nakakalimutan ko ng eksaktong bilang. Pero gayon pa man, siya talaga ang nakakaalam nito. Kanino niya hinahatid, sino nagutos sa kanya na magkaroon ng mga allocation, mga insertion, sino nga ba ang tunay na salarin at mastermind ng mahiwagang korupsyon ng mga nakaraang budget, di ba? Ako, alam ko kung sino. Kahit sinasabi ni Yorme na hindi si Marcos, ako naniniwala ako si Marcos eh. O, di ba? Kasi maraming nagko-komento dyan tungkol doon sa interview namin kay Isko. Bakit daw hindi namin na binanatan si Isko on the spot? Alam mo, itong mga nagko-komento na ito yung mga sarado isip. Ako naniniwala ako na dapat pakinggan natin. Huwag natin bastusin. Inimbitahan mo, tas gusto mong bastusin doon sa kahit hupa dilawan o pinklawan niyang inimbitahan natin in-interview, huwag natin bastusin. Hindi naman po tayo ganun eh. 'Di ba? Babanatan natin yung kanilang mga sinabi. Papasinungalingan natin yung kanilang sinabi. Pero huwag natin bastusin. Hindi naman po tayo ganun na katulad nung mga vloggers na mga bastos.
Itsura pa lang, bastos na, bungi na, kalbo pa, ay mga ganun, bayot pa. Doon talagang kabastos-bastos yung mga pagbumuka nila. Tayo hindi po tayo ganun dahil una sa lahat, ito po'y SMNI. Ang Vox Populi po ay SMNI at ang SMNI ay nirerespeto ang kanilang freedom of speech, demokrasya sa SMNI. Iniimbitahan kahit sino. Nagkataon lang ito lang yung dalawang may bayag na humarap sa atin si Tiangco at si pangalan nito si Isko. Actually ako gusto kong susunod na maimbitahan natin si Irice. Kasi gusto rin natin marinig mula sa isang pure dilawan. Dilawan nung kasi si Irice talaga. Gusto niya maging pangulo sa susunod si Barroas eh. Gusto ko siya maimbitahan at matanong talaga, ano ba, anong ano. Pero, again, hindi ko natin babastusin. Kasi demokrasya tayo. Tayo nasa isang bansang demokrasya. Yan ang ating pinaglalaban. Nagagalit nga ho tayo pag ginigipit tayo mga Duterte supporter ng administrasyon na ito. Wag ho tayong tumulad dun sa kinaiinisan at kinagagalitan natin. Kasi kung tayo tutulad doon sa kinagagalitan natin, anong klaseng tao tayo? Hipokrito ang tawag doon. Kaya dapat bibigyan natin sila ng kalayaan na magsalita ng kanilang mga nais sabihin, nais himudi ng puwet, pero tayo, magdi-disagree tayo. Pero sa kagalang-galang na paraan. Tulad nga ng sinabi natin, nung panahon na nag-interview tayo kay Isko, pasensya na, we beg to disagree that sa tingin talaga namin, si Marcos ang mastermind ng lahat nitong mga katiwalian nito. Kahit sinasabi niya wala pang ebidensya na nagtuturo ngayon. Pero sa tingin namin, meron na. Di ba? Malinaw po yan. Pero again, respect must be in the studio of SMNI. Because SMNI are very professional at hindi po bias na istasyon tulad ng mga bayarang media. Tama? Mali? Tama. Oo. Tapos sinasabi pa ng iba na hindi daw namin napilit si Isko. Ang tanga-tanga nyo naman. Ba't tayo pipilitin yung tao kung ayaw niya? Hindi po tayo ganun. Kasi ganun kayo eh. Ganun yung mga pinklawan, mga tanso eh. Pipilitin nila as in gusto nilang manakit. Pag hindi nila napilit, kakanselin nila o kaya sasaktan nila. Hindi kami ganun. Kami ho'y mga sibilisadong mga tao. Lalo na po at nasa istasyon kami ng SMNI. Alam nyo naman, napaka-professional yung mga yan. At sa katunayan, pagdating po dyan, hindi nga po kami nagbumura. Hopefully. Dahil nga po, yan ay napaka-professional. Diba? Hindi natin pwedeng gawin yan doon sa istasyon. Pero tayo, sa mga vlog natin, pwede. Pwede tayo kasi may kalayaan din tayo. At ang maganda nito, hindi din kami pinipigilan ng management ng SMNI na sabihin ang gusto namin sabihin sa kanya-kanya naming mga vlog. Wala ko sa amin, hindi ko kami sinasabihan, dapat ganito sabihin ninyo sa vlog nyo, dapat ganito ang inyong pagiging professional kasi kayo ay SMNI host na. Hindi po ganoon ang SMNI. Alam mo, ang SMNI ako talagang hanga ako sa respeto nila sa freedom of speech. Sobra. Kaming mga host mismo, malaya kaming sabihin ang gusto namin sabihin doon sa istasyon as long as we will not use tawag dito yung mga mura-mura. It's because nasa ano pa rin po sila, nasa cable channel pa rin po sila. So may mga nakakapanood pa rin mga bata. So hindi dapat kami magmura doon sa ano na yan. Dito sa aming sarili, hindi nila kami pinakikialaman. Kaya napaka taas ng tingin ko sa SMNI sa pagrerespeto sa freedom of speech. Yan po talaga ang isang bagay na kanilang pinanghahawakan. Kaya nga tulad doon ngayon, di ba? Kanya-kanyang haka-haka, talaga bang nakulong si Zaldico? Maraming nagsasabing oo, nakulong. Maraming nagsasabing hindi nakulong, fake news. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. At ating ipapaliwanag ang ating opinion at ang ating saloobin at ang ating palagay kung totoo po bang nakulong si Zaldico o hindi. Nahuli po ba talaga siya o fake news? Na tulad na sinasabi ni former spokesperson Harry Roque. Diba? Ano po ba talaga ang tunay na nangyari? At yan ang ating ilalabas dito sa Banatbay. Dahil dito sa Banatbay, ipapaliwanag sa inyo sa lingwaheng mauunawaan at maiintindihan ninyo mga kababayan.
Dahil ako natutuwa ako pag nababasa ko yung mga komento ninyo at sinasabi nyo, Banat Bay, pag ikaw nagpaliwanag talagang naiintindihan namin. Pag sa iba ang gulo-gulo. Ganun talaga eh. Hindi kasi yung iba mahilig lang gumamit ng high polluting words o yung mga para lang masabi mong matalino kasi English spokening to ah. Hindi ho yun ang intensyon ng Banat Bay. Si Banat Bay po ang intensyon, maintindihan ninyo. So, pipilitin natin yung mga lengguaheng mahirap intindihin ay ipaunawa sa bawat isa sa atin na sa lengguaheng mas mauunawaan at maiintindihan natin. Kaya dito tayo sa Banat Bay, makinig po ng patas. Again, patas po. Bakit po patas? Kasi hindi ho tayo, we are not going with the flow. Ika nga. Ano ibig sabihin nun? Hindi po tayo yung sakay lang sa uso. Kung ano yung usong trending, yan ang ating sasakyan. Hindi po tayo ganun. Minsan nga may saliwaho akong opinion sa mga bagay-bagay sa politika dahil ako naniniwala ako, dapat ang lahat ng ating konklusyon at opinion pagdating sa politika ay naaayon sa mga ebidensyang lumalabas. Circumstantial evidence, whether it is social media or mainstream media, basta kailangan natin timbangin ito mula sa mga iba't ibang balita. Yun po ang ating basihan. At akin po ipapaliwanag to sa inyo. Ngayon, kayo na po ang mag-conclude. Totoo bang fake news ang nilabas ni Marcos? Totoo bang sinasabi ni Harry Roque? Alamin po natin yan. Unahan na natin kagad. Ito ang sinabi ni Marcos, yung kanyang pautot. Sige, pakinggan nga natin tong akala mo linis-linisan na Pangulo. They will bring Zaldico home. Una sa lahat, alam mo, dito ka talaga matatawa sa bayan natin. Bakit? Sa bayan natin, kriminal gusto mong iuwi. Yung bayani, gusto mong alisin sa bayan. Anong gusto mo? Magsama-sama lahat ng kriminal dito sa Pilipinas? Hindi, di ba isipin mo mabuti ito Nakakatawa lang na logic ito. Although I'm not saying we should not bring home Zaldico. That's not what I'm saying. Pero if you would see the hand of God, the logic, the irony of what's happening, mantakin mo, etong akusadong allegedly talaga, at alam naman natin sa panahon niya at kahit po mismong si VP Sara Duterte nagsasabing may control ng budget ng bansang Pilipinas ay walang iba kung hindi si Romualdez at si Zaldico. Ito pa yung gustong iuwi. Ano ba talaga gusto ninyo? Patayin? Baguhin yung kanyang testimony at gusto niyong iuwi yan? Kasi yung dapat niya i-bring home nyo ay yung dating Pangulo na siyang nag-ayos ng bayan natin. Kung talagang tunay kayong mga makabayan at para sa bayan, doon kayo dapat sa nag-ayos ng ating bayan. Walang iba kung hindi si Pangulong Duterte. Pagbalibaligtarin nyo na ang kasaysayan, alam ng lahat ng Pilipino na si Pangulong Duterte yung umayos ng bansa natin. Yan ang isang bagay na hindi mapapagkaila ng kahit sino man. Whether you are a Duterte supporter, whether you are a Leni Robredo supporter, whether you are a non-political person, alam ng lahat ng tao na panahon ni Pangulong Duterte, umayos ang ating bayan. Hindi man ito perpekto, ngunit umayos ito. Alam ng lahat ng tao yan. Hindi lang nakakaalam niya mga bayarang tanso at saka yung mga bayarang media. Kasi nakatapal sa mga mata nila at tenga nila yung libu-libu na galing sa flood control project. Kaya nga sa totoo lang, this is hypocrisy in our nation. Galit na galit ang tao sa flood control project. Galit na galit ang mainstream media sa flood control project. Pero yun naman ang binabayad sa kanila. Di ba? Hypocrisy. Sa bagay, panahon pa lang ni Kristo, napakarami ng hipokrito Ngayon pa kaya. Di ba? Pakinggan natin ito yung bringing home ni Marcos. Yan po ang mariing pagtitiyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa inilabas niyang video message tungkol sa pagpapauwi sa dating kongresista. Para sa iba pang detalye live, mula sa Malacanang may expert report si Maricel Halili Mase. Nasaan na daw ba itong siko base dito sa impormasyon mula sa Pangulo?
Ruth, base nga doon sa inilabas na video message ni Pangulong Bongbong Marcos na nanatiling hawak ng mga otoridad sa Czech Republic ang pugante at dating Ako Bicol Party List representative na si Zaldico. Pero gaya nga ng sinabi mo, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na iuuwi dito sa Pilipinas etong si Zaldico at sisiguraduhin daw nilang mapapanagutin ito sa mga ginawa niya sa mga Pilipino. Base dito sa video message na inilabas kanina lamang umaga ni PBBM, sinabi niya na inutusan na niya ang Department of Justice at ang Department of Foreign Affairs para pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa Czech Republic nang sa gayon ay matutukan ng husto ang kasong ito ni Zaldico. Magpapadala rin umano sila ng high-level coordination team na magbabantay sa kasong ito ni Zaldico. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Pangulong Marcos. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod na mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa. Kaya't nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. We will bring Zaldico home and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Ruth, dito nga lang mga nakaraang araw naglabas din na pahayag itong si dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque, na fake news daw itong kinakalat ni Pangulong Bongbong Marcos. Hininga natin ng reaksyon ang Malacanang tungkol dito sa panibagong pahayag ni Roque, pero sa ngayon ay wala pa silang ibinibigay na pahayag ukol dito. Ang malinaw ay yung sinabi ni PBBM na hawak pa rin ng mga otoridad sa Prague etong si Zaldico. Ruth? Unahin ko lang muna yung sinasabi mo na hiningan nyo ng pahayag tungkol dun sa sinasabi ni dating Secretary Roque na fake news, pero may sinabi ba ang Malacanang, bakit ni picture man lang o anumang parang senyales or pagpapakita na nandun nga talaga si Ko, bakit wala? Yun na nga di ba? Yan nga yung, ako, honestly, nung una ko napakinggan yung sinabi ni Roque na fake news, wala siyang binigay na na evidence to back up his claim na fake news. Pero iba yung interview niya kasi sa SMNI. Doon binigay niya na yung ebidensya. Mamaya papakinggan natin yan. Pero dito, may nag-aakusang hindi totoo. May nag-aakusang fake news. Ang dali naman suplakin yan. Maglabas lang ng picture. Diba? Kasi, don't tell me, hindi pwede. Kung talagang totoong nahuli, kung talagang totoong remember, yan, Pilipino yan. So, kahit papaano may karapatan ho tayong malaman. Di ba? Lalong-lalo na ho ay may mga kasong nakasampa sa kanya. So, maaaring gawin ng ating gobyerno na humingi ng sapat na ebidensya na hawak nga ng otoridad ng Czech Republic. Pero, bakit wala? Di ba? Ganun lang kasimple. Bakit wala? Ano ang meron at tila ang gulo-gulo ng pahayag ng Malacanang? Bakit hindi nila masabi ng diretso ano ba talaga nangyari? Anong cause ng pagkahuli? Kaninong otoridad? Di ba? Alam natin na sa Prague yan. Di ba? Yung palaka. Hindi ba? Iba pala yun. Di ba? Nasa Czech Republic yan. Bakit hindi mabigyan ng official statement from the embassy ng dito sa Pilipinas? Wala. Ba't ganun? Di ba? Daw. Yun nga rin ang ipinupunto natin, Ruth. Nag-message na tayo kanina, nangihingi na tayo dito sa Presidential Communications Office na mga picture sana ni Zaldico para bilang patunay na hawak nga siya ng mga otoridad dyan sa Czech Republic. Tinatanong din natin kung bakit ilang araw na yung nakalipas mula ng anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na nakuha na nga itong si Zaldico dahil doon sa kakulangan ng dokumento, bakit hanggang ngayon wala pa rin silang inilalabas na mga photos. Pero yan ang tanong pa natin kung anong magiging sagot ng Malasio tungkol dyan dahil hanggang ngayon, tikum pa ang kanilang bibig kung nasaan yung mga photos na nire-request natin. Ruth. Isa pa, itong high-level team na ipapadala daw sa Czech Republic, may iba pa ba yan detalye? Sino-sino kaya ang kasama dyan? At partikular, anong gagawin doon?
Wala pang ibinibigay na detalye tungkol dyan, Ruth. Very limited pa yung ibinibigay sa atin ng information maliban doon sa video message na ilibas ni Pangulong Bongbong Marcos. Kanina kasi walang isinagawang press briefing si Undersecretary Claire Castro. So tingnan natin. Bakit walang ginawang press briefing? Malamang, magmumukha na naman siyang tanga. Kasi hindi na niya alam kung paano niya nila papalusutan ito. Feeling ko nasunog ito eh. Nasunog itong impormasyon na ito, dumating sa presidente, yung presidente sabik na sabik i-report para masabing may ginagawa tungkol dito sa issue ng korupsyon. Sabik na sabik siya, bigla niyang inilabas, tapos hindi pala totoo. Kaya tuloy, ngayon, ang dami na nilang palusot kesa sasabihin nila, mga ilang buwan pa yan bago may uwi, gagawin namin ng lahat ng paraan pero it will take time because of diplomacy. Lahat ng palusot gagawin nila. Tingnan ninyo, watch. Kaya nga ngayon, tingnan nyo, hindi nag-press briefing yung pinakatangang opisyal sa Pilipinas. Bakit? Kasi magmumukha na naman siyang tanga. Mahina na nga Kote. Tanga na nga na logic. Magmumukha pa siya lalong tanga dito sa fake news di umano na sinasabi ni Harry Roque, di ba? Oras na makita natin siya, baka makakuha tayo ng additional details. Ruth. Yan po ang Express Report ni Maricel Halili live mula sa Malacanang. Eto pakinggan nyo itong bagong balita nito. Wait lang. Ito. Kasi importante rin ito na maunawaan ito. Posibleng hindi naman umano nakadetain si Zaldico sa Czech Ayan. Republic. Ayon naman yan sa dating kaalyado ni Ko na si Ako Bicol Party List Representative Congressman Alfredo Garbi. Ayan, pinapakinggan natin ngayon lahat ng angle. Pinapakinggan natin ngayon this time itong kakampi niya. Ito mismo yung kakampi niya, kagrupo niya, kasamahan niya doon sa Ako Bicol Party List. Ano sinasabi? Nahuli ba siya o hindi? Confirm ba? Ano ba talaga? Explain! I was able to reach out po sa pinakamalapit at sa pinakapamilya. Ang sagot lang nila sa akin at everything is okay. Meaning, siguro, hindi nakadetain. Maniniwala lang po ako kung galing na mismo sa ating mga otoridad based on official news report that the Ministry of Justice of Czech Republic sila mismo nagsasabi na kahit sila walang impormasyon at nag-aantay pa sila ng official report ng kanilang mga pulis. Ayon kay Garbi, nagpadala na raw ng mga tao ang kanilang partido sa Prague para makipag-usap sa mga otoridad doon. Pero wala nang maibigay na impormasyon ang Czech authority sa kanila sa sitwasyon ni Zaldico. Pero sabi ni PNP Chief General Jose Nartates, may kumpirmasyon na ng pagkakaaresto sa pugante mula sa tinatawag niyang official channels. Samantala, mas kinababahala raw ngayon ni Congressman Garbi ng usapin na umano'y Portuguese passport ni Ko. Hindi raw kasi ito katanggap-tanggap sa mga taga-Bicol. Kami rin dito sa Bicol region, tinatanong bakit daw bumoto sila sa isang Portuguese. Sabi ko, hindi yan siguro kapanipaniwala. Namamanghari no kami dahil dalawang termino siya. Pangatlong termino niya na to at talagang bawal na that is a ground for disqualification. Until now, wala akong maisagot sa aming mga constituent. Kasi kung Portuguese passport holder siya, walang rason na madidetain siya doon sa Europa. Mga kapatid, Ruth Cabalco para sa mabilis sa Galit ka? Galit? Ayun na nga. So, ultimong kanyang kasamahan, meron daw nakausap, nakamag-anak. Actually, pinakinggan ko yung buong interview na yan at yung nakausap daw niya kamag-anak ay sinasabi talagang hindi totoo. Hindi daw totoo na ang sinasabi ay safety daw. Okay naman daw, walang problema kay Zaldico. Kaya importanteng maunawaan natin ito, mga kababayan Kasi ano ba talaga? Kasi magulo 'di ba? Magulo. Let's really settle the news. Ito pa. Paliwanag naman ng isang
legal expert. Bago natin pakinggan ito sinasabi ni Spokes Harry. Paano nga ba mapapauwi sa bansa si dating Congressman Zaldico? Live mula sa TV5 Media Center din, nangunguna sa balita si News 5 anchor Cheryl Cosip. Cheryl, may nakausap kang international law expert kanina sa One Balita Pilipinas, sa 1PH. Anong tingin niya sa usaping ito? Jiggy, nakausap natin kanina sa One Balita Pilipinas ang international law expert na si Attorney Ralph Sarmiento. Una sa lahat, binigyan din niya na kailangang linawin muna kung ano talaga yung dahilan ng pagkakakustodiya ni dating Congressman Zaldico sa Czech Republic. Kasi sa ngayon, Jiggy, kapansin-pansin na kulang pa sa detalye ang mga impormasyon mula sa pamahalaan at wala ring nailalabas na visual proof na talagang nakadetain siya. Ayon kay Attorney Sarmiento, kung ito ay isang border o immigration issue, nasa saklaw ito ng mga otoridad ng Czech Republic. Ibig sabihin, pwede ma-deport siya pero hindi ito automatic o garantiyado. At mahalaga, hindi rin siya basta-basta maipapauwi sa pamamagitan ng extradition. Kasi wala tayong extradition treaty sa Czech Republic. Pakinggan natin si Attorney Sarmiento. So hindi tayo pwede mag-request ng extradition. Or kung magre-request naman tayo ng extradition, it will be denied, but prerogative din ng Czech Republic na mag-deport ng tao. So it can be subject to a diplomatic negotiation between the two states. At Cheryl, kung hindi siguradong may papadeport si Zaldico at hindi rin siya pwedeng extradite, ay anong nakikita ni Attorney Sarmiento na paraan para siya ay mapauwi? Jiggy, ang pinakamalinaw na punto ni Attorney Sarmiento, ang pinakamabilis at pinaka-epektibong paraan ay diplomatic channels. Ibig sabihin, makikipag-usap ang Pilipinas sa Czech Republic government. Ipaliliwanag na may kaso si Zaldico sa Pilipinas, isa na siyang fugitive at kansilado na yung kanyang pasaporte. At mula rito, maaaring hilingin ng Pilipinas na i-hold muna siya at huwag paalisin habang inaayos ang kanyang pagbabalik sa bansa. Pakinggan natin si Attorney Sarmiento. At this point, I think yung diplomatic negotiation lang talaga yung pinaka-fastest and most effective na route or remedy na pwedeng i-take ng Philippine government. At yung red notice, Interpol red notice laban kay Zaldico ay inaantay, malaki bang may Mas lalong gumulo, no? Di ba? Kasi, eto nga yung sinasabi. Tapos sasabihin ng iba, bakit ba kasi hindi kayo makapag-intay? Balik ko sa inyo yung tanong. Bakit kasi hindi makapag-antay yung presidente, announce ng announce, nang walang details? Alam mo namang atat na atat ang mga Pilipino, panagutin yung may sala. Tapos announce ng announce, nagbibida-bida na naman. Ang ilag bida-bida nitong Bongbong Marcos na to eh. Bida-bida siya, nakala mo merong gagawin sa pagdating sa korupsyon. Pero ano nangyayari? Wala! Nga tayo mga Pilipino. Hindi makapakita ano ba talaga ang siste, ano nangyari? Meron ba talaga o wala? Di ba? O, pakinggan na natin ito. Si Spokes Harry. Mar at MJ at magandang gabi Pilipinas. Opo, after nung magbanggit po ni President Bongbong Marcos Jr. na nahuli na raw itong si dating Congressman Zaldico, meron din po kayong post. Pakipaliwanag po, paano po, ano po talaga, nasaan po kaya si dating Congressman Zaldico? Siya ba'y nasa kamay ng batas, kamay ng otoridad sa kasalukuyan dyan sa Czech Republic? Sige na nga po dahil ito namang SMNI ay aking istasyon din. Yon. Ang kumpirmasyon po na hindi siya nakakulong ay nanggaling mismo kay Zaldico. Oy! So kauna-unang pagkakataon, yan po ay galing mismo kay Zaldico. Naku po! Hindi siya nakakulong. Kaya Naku! nga, buong buo ko sinasabi, nagpapakalat ng fake news ang presidente. Ano daw? Si Zaldico daw mismo ang nagsabi na hindi siya nakakulong. Nako, napaka-importanting impormasyon nito. Pasabog ito Matinding pasabog ito. Spokes Hindi kasi siya naman talaga makakapag-confirm. Wala nang iba.
kung hindi si Zaldico mismo makakapagsabi, ako ba nakulong o hindi? Wala nang iba makakapagsabi niya kung hindi siya. Tama, mali? O na, sinasabi na ni Spokes, siya mismo ang nagsabi. Si Zaldico ang nagsabing hindi daw siya nahuli o nakakulong. Sino ang paniniwalaan natin? Si Marcos? Na hindi naman siya yung ikinulong? Hindi naman siya yung hinuli? O yung mismong taong pinaparatangan na nahuli o nakulong? Ay, kayo nang bahalang umusga. Kung sinong sinungaling sa kanila. Oh. Now, pero bago pa tayo makakuha ng kumpirmasyon kay Zaldico, tayo naman ay nagkaroon na rin ng karanasan dito sa Europa. No? Kung maalala nyo, yung panahon na ako ay sapilitan na pinapadala dito sa Vienna, Austria, at ako naman ay merong medical certificate galing sa dalawang doktor na I was unfit to fly. Tinanong ako ng piloto ng eroplano kung gusto ko ba lumipad. Sabi ko hindi dahil sa sinabi ng doktor ko. Nung ako po'y pinababa sa eroplano, pinaantay po ako hanggang dumating ang piskal dahil ang sistema dito sa Europa, bago ka ba aresto, kinakailangan iharap ka muna sa piskal at ang piskal ang magdidesisyon kung kakasuhan ka. At kapag ikaw ang kinasuhan, doon ka pa lang aarestuhin. So, hindi ko talaga alam kung ano ang pangyayari kay Zaldico, pero nakakuha ng kumpirmasyon galing sa pulis na hindi inaresto, hindi in custody, hindi dinetain si Zaldico, kung hindi he was subjected to law enforcement incident. So para po yung nangyari sa akin na habang nag-aantay ng piskal ang desisyon kung ako'y sasampahan ng kaso o hindi, nag-aantay lang kami. Pare-pareho nag-aantay sa pagdating ng piskal. Pero So nasunog? sa aking kaso, wala namang isang oras, dumating ang piskal at nakita naman niya na wala talagang kaso, pinawalan din ako. At sa tingin ko, ganyan din ang nangyari kay Zaldico. No? Yung sa Naku! akin nga mas matindi dahil ang sabi ng immigration authorities, di daw ako sumunod dun sa dapat na lumipat na ako sa Austria. Ang sabi ko, sumunod ako, sumakay ako ng eroplano. Kaya lang, tinanong ako ng kapitan kung gusto ko lumipad o hindi. Sabi ko, hindi ko gusto dahil meron akong 2 medical certificate. At dahil doon, hindi ako kinasuhan because suportado yan ng 2 medical certificate. So, ang aking basihan kung bakit ko sinasabing fake news, impormasyon na galing mismo kay Zaldico at yung aking personal na karanasan at yung aking sariling pagtatatawag sa pulis, sa Prague, sa Brno, kung nasaan si Zaldico. At syempre, kasama ko rin dyan yung vlogger na si Maharlika na siya naman nagbigay sa akin ng mga possible places kung saan na nakadetain na si Zaldico. At lumabas nga na merong pagtatanong na nangyari, pero wala pong in custody, walang detention, Nako! walang arrest. Naku Kung po. bakit hindi siya na aresto, hindi siya na-detain, hindi siya under custody, well, hindi ko po alam. Sa aking personal na kalagayan, dahil ako po ay asylum seeker, hindi ako po pwede ma-extradite pabalik ng Pilipinas ang hindi tapos ang proseso ko. No? Hindi ko lang po alam kung ano ang naging dahilan sa kaso ni Zaldico. Pero nanggaling na po sa Czech Police, wala pong in custody, walang in detention, walang arrest. Opo, sa tingin niyo po, paano kaya ito nalaman yung information na yon na nasita siguro yung tamang term itong si dating Congressman Zaldico dito sa gobyerno natin sa Pilipinas, particularly kay President Bongbong Marcos? Well, may mga nakalap na impormasyon naman ang isang mainstream media, no, na di umano ay nagbabakasyon kasama kanyang pamilya. No? Hindi ko alam kung totoo yan. Pero kung nakakalap ng ganyang impormasyon ng isang mamamahayag, siguro naman ang gobyerno na meron silang bilyong-bilyong intelligence funds ay makakakuha rin ng ganyang impormasyon. Ang nakapagtataka lang at ang tingin ko it was intentional kung bakit nagpakalat ng ganyang fake news ang presidente mismo pa. Naku, presidente si Auntie Claire mismo. naman, alam natin talaga nagkakalat yan ng fake news. Bakit hindi nalang binayaan kay Auntie Claire? Nung Oo una, nga, akala ko para- atat na atat lang talaga si Bongbong Marcos dahil talagang si Zaldico lang ang nagsasabi na siya talaga ang mastermind. No? Yung mga po pwedeng magbigay ng koroborasyon, yung 18 Marines nagsalita na, yung Amina hindi nagsasalita, yung maglolong Bersamin hindi nagsasalita, ang Tambaluslos hindi pa nagsasalita. No? So ang buong akala ko, atat na atat lang talaga siya mahawakan itong si Zaldi, siguro para pabalik rin o di naman kaya para gurgurin.
Pero ngayon, meron kasi mas malaking balita na hindi pala sinisiwalat sa atin. No? At ito yung pamimigay na naman ng ating presidente ng 4,000 acres, mahigit kumulang 1,400 hectares para gamitin ng mga Amerikano bilang isang special economic zone. Ang nakapagtataka, bakit 2 taon lamang? At saka bakit yung mga magtatrabaho ron mga Amerikano ang meron diplomatic immunity? Ngayon, alam naman natin merong gera nangyayari. No? So ang binigay na dahilan kung bakit magtatayo sila ng special economic zone para daw mabawasan ang dependence ng Amerika sa mga semiconductor factories, no, na alam natin nasa Taiwan yan. No? Yan yung mga gumagawa ng mga microchips para sa kanilang mga missiles at iba pang mga armas na panggera. No? So sa tingin ko, this is still a war-related effort. Yung sinisecure na nila yung mga ammunition at yung mga microchips na kinakailangan nila para sa kanilang mga bomba, at ngayon nag-decision sila na gagawin nila sa Pilipinas yan. Sa akin, yan po ay napakalaking paglabag sa ating saligang batas. Sa panahon na may gera, hindi po ibig sabihin na palibasa hindi tinatawag na military base ay hindi yan military base. Ang definisyon sa batas sa umiira pag mayroong digmaan, international humanitarian law, sa isang military object ay, I will quote, no, by its very nature, object or purpose contributes to the war effort. So, maski yan po ay gagamitin lamang para sa microchips ng mga missiles ng mga Amerikano, yan po contributes to the war effort, and that means it forms part and parcel of the war itself. No? Kaya nga po sinasabi ko na baka linilihis lang ang issue dahil itong issue nitong dapat pag-usapan. Bakit pumapayag tayo ng ating teritoryo ay talagang gagamitin para isulong ang gera ng Amerika sa Iran? Gayon pinagbabawal ito ng saligang batas dahil sabi natin, we renounce war as an instrument of our foreign policy, at ang presensya ng mga military bases na dayuhan ay dapat sang-ayon sa tratado, ratifikado ng Senado, at kung kinakailangan, kunin ang pagpayag ng sambayan ng Pilipino. Opo, balikan ko lang po yung So parang sinasabi ni Attorney Roque dito, isa diversion na naman ito. Dahil meron daw pinirmahan si Marcos di umano na isang kasunduan sa Amerika na maaaring gamitin ng base natin para dito sa gera na gaganap. At dahil daw di umano, sabi ni Attorney Roque, para hindi masyado mapansin ito, ginamit to itong issue na kay Zaldico para may mailabas na iba. Alam mo, sa totoo lang ito yung isang bagay na nagiging pattern na ho dito kay BBM. Sa gobyerno ni BBM. Pattern na ho ito. Yeah? O yung kita mo nga yung yung ultimong issue ng korupsyon dahil nga maraming naghahanap ng maikukulong. Ngayon, kinasuhan na si Chis Escudero. Di ba? At saka Kuno. Kuno. Ibig sabihin, ang talagang balita natin, ang ipupush lang si Chis Escudero. Hindi si Romualdez. Pero siyempre, hindi naman maganda kung ang kakasuhan lang ay si Chis Escudero. Di ba? Kasi he is perceived as a minority. Ibig sabihin, wala siya sa kampo ng mga Marcos at nasa kampo siya ng mga kasama niya, mga Duterte. Kaya, siya talaga ang pinupuntirya, isinama lang kunwari si Romualdez. Pero ang balita natin, si Romualdez agad-agad na hindi mahahanapan ng probable cause o probability of conviction at si Chis Escudero lang ang maididiin. Ganyan si si Bongbong Marcos gumawa ng diversion. Mahilig siya sa diversion. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Etong si Bongbong Marcos ang hilig sa diversion. 'Di ba? Ito na isa to. Isa ito sa diversion niya para doon sa alleged na pinirmahan daw di umano, sabi ni Roque, na kasunduan sa Amerika na payagang gamitin ang mga EDCA sites para sa gera ng Amerika. Naku po, patay tayo dyan. Ito napakalungkot na kung iisipin mo, napakalungkot nitong ganitong klaseng pangyayari dahil alam mo na, tayo po ay bayan sana na independent pero tila hindi tayo independent
dahil sa mga pangyayaring ginagawa ni Marcos, di ba? Pero wala tayong choice eh. Ay, binoto nyo yan eh. Di ba? Tuloy natin. Naging pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos ukol nga po dito kay dating Congressman Zaldico. Kasi meron pong post itong si Congressman Leandro Leviste. Basahin ko lang po, attorney. Ang sabi niya kasi rito, hindi dapat si BBM ang mag-report sa pag-aresto kay Zaldi. Yun. Lalo't siya mismo ang itinuro ni Zaldi bilang mastermind ng flood control. Yun. Paano Tama. paniniwala ng proseso kung ang akusado ang nagpaparesto sa nag-aakusa? Yun. Tama That po yun. is a perfect, paano? Kung ang nag-aakusa mismo, ang nanghuli sa nang-aakusa ay yung inaakusahan. Di ba? No? Dahil ang tama namang dahilan kung bakit, ang tanging dahilan pala kung bakit gigil na gigil siya kay Zaldico, si Zaldico tumato yung testigo na siya talaga mastermind pagdating dito sa korupsyon, lalong-lalo na sa flood control projects. No? At tama naman si Leandro Leviste, no? Sino ka para mag-akusa, samantalang ikaw nga yung naakusahan na ikaw ang mastermind. No? Ang nakakalungkot, yun na nga, no? Bukod pa kay Zaldico, nandiyan naman yung 18 Marines na hanggang ngayon ay hindi pa formal na iniimbestigahan kung totoo mga sinasabi. Pero napakadami nilang detalyo na binabanggit na napakahirap naman paliwanaan na nagsisinungaling lang yung mga Marines na yan. Opo. So, ibig sabihin po, fake news ang inihayag ng Pangulo at kung fake news ito, siya po ba'y papanagutin ng Palasyo ng Malacanang kasi meron silang drive ngayon, anti-fake news. Yung tanong mo naman na Admar. So si Admar din eh, no? Pananagutin daw ba ng palasyo yung presidente? Yan ang gusto ko sa'yo, Admar. Idol talaga kita eh. Hindi naman niya pwede parusahan yung kanyang sarili, di ba? Siya yung tagapagpatupad ng batas, pero kung siya mismo lalabag ng batas, anong aasahan natin dyan? No? Pero Wala, sa akin, nga. Ang leksyon sa sambayan ng Pilipino, mag-ingat po tayo sa mga deklarasyon ng Presidente dahil ito po malinaw na malinaw. Nagkaroon pa na po ng kumpirmasyon galing mismo sa pulis sa Czech Republic. Walang pag-aresto, walang pagdetine at walang pang-custody dito po kay Zaldico. Opo. At after nito kung mapapatunayan ano kaya ang magiging nito attorney kasi for sure sasabihin nila meron yan silang mga i-insist. Actually doon kanina sa balita naghahanda na rin yung PNP raw sa pag papauwi dito and hindi rin natin narinig ata itong DFA na meron pong kumpirmasyon mismo parang more on sa side ng gobyerno ng Pilipinas. Ganito po ba ang kalakaran if may isang Filipino citizen sa ibang bansa na merong pagkakasala or merong nagawang mali, na aresto po. Ganito po ba na parang sa side lang yan natin? Wala tayong naririnig na sa side mismo ng pinaka-ahensya at tsaka yung sa mismong sa bansa kung saan ito na nahuli. Unlike doon kay dating congressman din na Arnie Teves. Alam mo, ayon sa Vienna Convention on Consular Relations, obligasyon ng Czech Republic na ipagbigay alam sa gobyerno ng Pilipinas na naaresto si Zaldico kung totoong inaresto siya. Kasi kapag hindi yan pinagbigay alam sa atin, ayon sa desisyon ng International Court of Justice sa kaso ng Inre Avena, hindi po pwedeng maging legal ang proseso na gagawin sa isang dayuhan, sa isang dayuhang bayan kung hindi nabigyan ng notice ang kanilang consular office. No? So baliktad. Ang dapat, ang Czech government mismo ang magbibigay abiso sa Pilipinas na arestado si Zaldico dahil obligasyon na yan sang-ayon sa tratado ng consular Ay, bakit di relations. nagbibigay? Pero ito, Bakit? wala nang sinasabing ganun ang Czech government. Bakit? Patunay talaga na fake news sila. Dahil kung talagang na-aresto, obligasyon pa nga yan ng Czech government. Marcos! Paano yan? Paano nyo lulusutan ito? Fake news nyo. So, ang sinasabi ko nga, kung totoo na nasa custody si Zaldico at hindi binibigyan ng konfirmasyon, it could only mean kasi humingi ng asylum itong si Zaldico. At napag-aralan ko naman kasi ang proseso dyan sa Czech Republic, kapag ikaw na-aresto because of illegal entry, immigration rules, obligasyon din ng gobyerno na sabihin dun sa taong na-aresto na po pwede siyang humingi ng asylum. Pero ang punto na sinasabi ko, sang-ayon sa international law, obligasyon pa nga ng Czech government
na ipagbigay alam sa Pilipinas na inarestong isang Filipino national kung totoo ito. Opo, Yun. pero parang wala pa yatang pagre-retract doon sa mga unang pahayag, attorney, ang ating gobyerno po, which is parang katakataka ba? Well, hindi katakataka, nakakahiya. Kasi presidente pa yung nagkakalat ng fake news. Kakaya! So at least alam ng Pilipino ngayon na wag magtitiwala sa kahit anong sinasabi ni Bongbong Marcos. In fact, wala wag naman din sila talaga magtitiwala naniniwala sa na dyan hindi eh. sinasabi ni Bongbong Marcos dahil minsan hindi naman yan umamin na siya'y bangag. Ay, nako. Hindi nga niya sinasagot ang katanungan kung totoo ito hindi. Ang latest Ay, tama ka and only dyan. thing na sinabi niya, I don't even have to reply to that. Diba? So, bakit yung paniniwalaan ng ganyang presidente? Opo, attorney, si MJ po ito. Natumpok Sir, mo. Ayun. Natumpok yun, sir. Ayan, malinaw na malinaw, ha. Ang proof na napag-alaman daw mismo ni Roque sa mga pulis ng Czech Republic at saka mismong kay Zaldico daw. Okay, hindi lang naitanong kung nakausap niya ba si Zaldico. Kaya nga alam mo, kasi ito, tama din yung punto ng ating mga kapatid na host dyan sa SMNI na, di ba dapat man lang yung DFA magbigay ng official statement. Kasi hindi nagbibigay ng official statement yung yung DFA. Bakit? Di ba sila yung kaya nga Department of Foreign Affairs eh. Sila yung kausap ng bansa na yun. So dapat kung talagang tunay na at official na mayroong nangyaring ganyan, dapat silang nagbibigay ng statement at sinasabi na oo, totoo ito, may nangyari nga talaga. 'Di ba? Kaya lang bakit di siya nagbibigay? Anong meron? Hindi, yan yung isang bagay na kinakatakahan ng karamihan ng mga tao. Bakit ngayon, hanggang ngayon, walang video, walang picture, wala lahat. Ika nga ba? Di ba? Bakit? Ano bang meron? Anong nangyayari? Bakit hindi nagbibigay ang Czech Republic ng statement at hindi rin ito nagbibigay din ang ating embahada dito sa Czech Republic o di kaya yung embahada ng Czech Republic sa ating bansa. Lalo na ito ay isang malaking national issue. At ang DFA naman, wala ring official statement. Puro mga politiko lang. Si Marcos, si John Vic, yung mga bida-bida. Di ba? Yan naman yung mga nagbibigay lamang ng statement eh. Bakit ganun? Anong meron? Yan ang dapat nating alamin. Bakit tila tahimik ang official na channel? Anong meron at bakit gayaan? Yun ang problema ngayon dito mga kababayan. So, antay natin, antambayanan natin yung mga pangyayari dahil marami na nagsasabi na talagang fake news ito. Okay? Ako again, basta magmatsyag tayo. Ako, ito lang ang punto ko. Huwag tayo maniniwala basta si Marcos na nagsalita. Mga 99% para bagang 24 karat. Peke pag si Marcos na nagsalita. Wala naman po kasi talagang alam yung mama na yan. Walang alam na gawin yan. Di ba? Sabi nga mismo ng atin niya. Lulong yan eh. Paano isang lulong, sabi ng atin niya, hindi ako. Paano isang lulong makakasalita ng tama't diretso, lulong nga. Sigurado, kayo alam niya, may mga kapitbahay kayong lulong. Kausapin ninyo, tingnan ninyo kung makapulot kayo ng direct answer. Hindi, magulong kausap yung mga yan. Lulong nga di ba? Tama, mali. Ngayon, tingnan natin. Wag naman tayo masyado mapanghusga, banat bay. Masyado ka naman mapanghusga. Eto, pumipiyok-piyok ako May magandang, ito. Meron akong, etong mga idol natin sa, ito. Pakita ko lang.
Yung sa mga nangyayaring sitwasyon ngayon sa ating politika ay gulong-gulo na po ang isipan ng ating mga kababayan. Kung kaya wag na natin dagdagan pa kung ano yung totoo, Pakinggan natin. ilabas naman po natin. Kasi alam mo, Kuya Benny, kung halimbawa Ulitin natin. Yung sa mga nangyayaring sitwasyon ngayon sa ating politika ay gulong-gulo na po ang isipan ng ating mga kababayan. Kung kaya wag na natin dagdagan pa kung ano yung totoo, ay ilabas naman po natin. Kasi alam mo, Kuya Benny, kung halimbawa lang na hindi to totoo ito, ang laking kahihiyan sa Pangulo niya. Ang laking kahihiyan nito. Diba? Ito nga, kaya makikita mo rito talagang yung istorya talagang Paano? makikita, alam mo yung yung salitang minamasahe yung istorya. Yun, Nako, ayan. Pagbabalik ni Saldico sa Ito talagang si Boss Benny, oh. Basta masahe, kabisadong kabisado, ah. Boss Benny, ah. Basta usapang masahiyan, ha. Talagang kabisado mo, ha. Ano ba ibig sabihin niya minamasahe? Pilipinas, posibleng abutin ng ilang buwan. Kita mo na. Di ba? Meron Si- ng ganitong storya. Si Di ba? Secretary John Vic Remulla naman sabi, 1 hanggang 3 linggo. Oo. Nako. Di ba? Ito, basahin natin Sige, itong balita sige. to. Oh. Naniniwala ang ilang eksperto sa international law na maaaring abutin ng ilang buwan bago maibigay sa mga otoridad ng Pilipinas si Saldico. Oh. Ito ay kung lalabanan ng dating kongresista ang deportation at humiling ng asylum sa Czech Republic. Oh. Sinabi rin nila na nakadepende ang bilis ng pagbabalik kay Ko sa Pilipinas sa diplomatikong negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Lalo pat wala nilang extradition treaty ang Manila at Prague. Kita mo na. Nako. Wala pala tayong tratado doon, ano? Sa ilalim tama ng na. batas ng Czech Republic, dapat maglabas ng desisyon ang pulisya doon tungkol sa administrative deportation sa loob lamang ng 7 araw mula sa pagsisimula ng proceedings. Dapat naman maihain ang apela sa loob ng 5 araw. Kailangan Nako. maipatupad ang deportation sa loob ng 7 hanggang 60 araw matapos ilabas ng Czech Police ang desisyon nito. Yan. Nako. Yun ang pala ang proseso. Yun ang legal process sa kanila. Pero, Oh. again, ang mabigat dyan, wala tayong extradition treaty. Paano kung Yan. meron na siyang pasaporte sapagat kinumpirma na siya ay mamamayan ng Portugal? Portugal. Paano Diba? kung ang gamit niyang pasaporte ay pasaporte ng Portugal? Yun na nga. Pero, again, wala namang resibo yung usapang yan. Oho. Di ba? Wala tayong nakitang kopya niyan. Well, kung talaga namang siya citizen na ng Portugal, napakabilis naman na hingan ng kopya ang Portugal ng Pilipinas tungkol dyan sa kanyang bagong pasaporte, di ba? Totoo. Tsaka yung mga counterpart ng Department of Foreign Affairs, check yun. Ako, ay wala. Oo, may kopya sila niyan. Sa isang bansa na kagaya natin, lalo ngayon, ang teknolohiya, Yeah. Kuya Benny, picture lang. Message mo, segundo, makakarating yung picture. Oo nga, kaya Katibayan nga mo lang. i-analyze kung sino siya. Yun na nga. Sa pamamagitan ng AI ngayon, sasabihin sa'yo, ito, totoo, etc. Nako. Ayan, no, napakaganda ng sinasabi dito. Bakit, ano ibig sabihin ng minamasahe? Minamasahe yung parabagang, napahamak sila doon sa sinabi ni Marcos. Ngayon, sinusubukan nila masahihin by saying na aabutin pa ng how many months, how many, di ba? Ang problema, wala ngang extracurricular club. Hindi. Extradition treaty tayo with them. So, mukhang wala talagang mangyayari dito. Pero ako, sabi ko nga sa inyo, noong una pa lang na lumabas tong balita na to, okay na ako dyan. Okay na ako na dyan na lang makulong. Sana makulong talaga. Pero as far as what's happening now, sabi nga ni Roque, hindi, malabo ito. Malabo itong fake news ito. So, abangan natin kung ano pa mga susunod na mangyayari. Pero ito ang sure ko. Alam ko na talagang nakapokus itong mga senador at itong mga congressman sa impeachment ni VP Sara Duterte. Yun ang sigurado tayo. Kaya nga mga kababayan, medyo dito nakakabuisito talaga eh. Kasi, ewan ko, sa dami-dami ng problema natin, itong walang kakwenta-kwentang impeachment. Tingnan ninyo ha, ito yung ebidensya nila.
Hindi, kayo na po humusga. Kung ito bang ebidensyang ito ay sapat para sabihin mong merong probable cause, tingnan Yung po nyo sila ha. po ninyong document showing na indeed may records po. Tama po ba? Pwede po pa-explain ano po yung laman po ng dokumento sinend po ninyo sa amin? Well, nakakuha po tayo ng LTO report, no? Nung pong mga listahan ng mga motor vehicles na pag-aari po ni Mr. Madriaga at ng kanya pong mga anak, no? So, mahaba po yung listahan. Marami ho siyang pag-aari. Pero karamihan at I think lahat no, ng mga binanggit pong mga pag-aari at binili ni Mr. Madriaga na nakalagay po sa kanya pong affidavit ay nandun po sa listahan po na yon na nakuha po natin mula sa LTO na nasa ilalim po ng pangalan ni Mr. Madriaga at ng kanya pong anak. So, yung pong dalawang Ducati na binanggit sa affidavit, yung pong dalawang Harley Davidson na binanggit po sa affidavit, yung pong ilang mga Yamaha at Kawasaki po ng mga motor ay nandun din po sa listahan po ng LTO. At panghuli, yung pong blue na FJ Cruiser na supposedly ginamit daw po para mag-deliver po ng mga pera mula po sa confidential funds ay nakalista rin po dito po sa LTO list ng pag-aari po ni Mr. Madriaga. Ano po maging implication po nito dun sa ongoing na impeachment proceedings sa Justice Committee ng House? Well, relevant po itong listahan po na ito para ipakita na may mga bahagi ng kanya pong affidavit na pwede pong makorroborate at nakabatay po sa katotohanan. And ito po yung listahan po na ito ng pong mga sasakyan. No? So, syempre, ibang bagay pa kung yung pong pera na ginamit sa pagbili nito pong mga motor at sasakyan po na ito ay galing po kay former President Rodrigo Duterte. So iba pa hong pagpapatunay yung kailangan po rito. Pero yung Nakikita ninyo yung sinasabi nitong Koki na to? Ha? Sinasabi niya, nakakita daw siya ng yung sinasabing ibinigay daw ni Pangulong Duterteng mga motor na nasa pangalan ni Madriaga, nakakita daw siya sa LTO ng ORCR na nasa pangalan ni Madriaga. Yun daw ay para bagang sapat na. O there is a truth doon sa affidavit. How can you say na there is a truth doon sa affidavit by just seeing na merong ORCR na nasa pangalan ni Madriaga? Paano naging makatotohanan yun? Alam mo yun, ganyan ka ba katanga? Hindi, ako nagtatanong lang naman ako ha. Ganyan ka na ba talaga katanga? Mr. Pangalan nito? Si Representative Ridon? Only because there is a ORCR of the motorcycle from the LTO, totoo na yung laman ng affidavit. Can you say, dahil ako meron akong BM na motor, ibig bang sabihin nun dahil mahilig din si Pangulong Duterte sa motor, ibinigay niya sa akin yun? Kahit nasa pangalan ko yung motor? Kung wari may makita kang ORCR ng motor na yun at makita mo, uy, bakit siya may motor na na BMW? Siguro binigay yan ni Pangulong Duterte, no? Kasi mahilig si Duterte sa motor, eh. So yun na kagad isang ebidensya? How stupid is that? Hindi, di ba? Anong klaseng katangahan po yun, ladies and gentlemen? Anong klaseng katangahan yung ganong klaseng logic? May ORCR siya. Ibig sabihin nun, totoo nga yung sinabi niya na binigay sa kanya ni Duterte yung motor. Wow! Wow talaga. Di ba? Eto, sabi ko nga, ibang level ng utak nito ni Ridon, ha? Pambihira. Ano yan? Tawag dito? Unique yan, yung mga ganyang klaseng utak. Unique yan. Yeah? That is a unique perspective. Yeah? Ang lupit nun. Dahil lang dun. Tuloy. fact
ng ownership nito pong mga binabanggit po ng mga sasakyan at mga motor ay confirmed po mismo ng Land Transportation Office. No? So, ibig sabihin, while it might be correct na siyempre there are various inconsistencies in the affidavit and in the testimony of Mr. Madriaga, there are also truths, no? Doon sa kanya pong mga binabanggit, no? So, this is comparable, for example, to the testimonies po of yung pong mga whistleblowers po ng flood control scandal, no? So, they might be a bit incredible, for example, on questions relating to their casino habit, no? Pero with the questions relating to their involvement in yung pong flood control corruption, tingin ko that much is very credible. So I think that is how the committee will look at these types of information contained within the affidavit. Apo. Kung meron kasing may opinion ng isang lawyer, no, na sinabi over the media today na possible daw na maging state witness si Ramil Madriaga kung sakaling makasuhan ng graft si Vice President Sara Duterte. Do you share the same opinion po? Tama naman po 'yon, no? Kasi syempre, I don't think si Mr. Madriaga will be the most guilty kung ang trabaho lang naman po niya ay naging bahagi, no, dito po sa transport po of Grabe, no? dito po sa Kita nyo? Kita din nyo? Tila pinalulutang na nila. Pinalulutang na nila yung idea na state witness si Madriaga. Ano nakasunod yan? Palalayain na si Madriaga. Which is, according to Madriaga himself, sinabi niya yan nung kinukumbinsi niya yung isang opisyal ni Vice President Sara Duterte na bumaligtad ka na kasi yun ang pangako na state witness para mapawalang sala. Oh. Siya mismo kinonfirm niya na yan. Ngayon, pinalulutang na nila yung idea. So, ikaw, halimbawa, there is no other way. Remember, para lang sa kaalaman ninyo, si Madriaga convicted na ito sa RTC. Na-convict siya of kidnapping sa RTC. At alam nyo kung ano yung kanyang hatol? Kamatayan. Ngunit, nabaligtad nung umabot sa Supreme Court. So, napalaya sila. Swerte niya. Okay? After conviction, napalaya siya sa Supreme Court. Ngunit, may pangalawa siyang kaso uli. Same. Kidnapping uli. Ngayon, dinidinig uli yung kidnapping issue na yan. Eto, kaya nga ho siya nakakulong ngayon eh. So, kung ikaw ay may kinakaharap ka, at the same time, pwede nang gamitin sa korte yung former conviction mo, ibig sabihin, meron ka talagang record na ika nga. Ang lakas na ng ebidensya para ikaw ay tuluyan ng makulong. At dire-diretso na sa kulungan. Kung ikaw inofera ng, oy, gusto mo bang hindi makulong? Eto ang kwento, script mo. Oh. Kunwari ikaw nasabihan ng ganun. Siguro kahit pagpatay kay Rizal, ituturo mo sa iba eh. Ituturo mo kay BP Sara Duterte kung pwede lang eh. Kasi nga, again, nandun ka na sa pangalawa eh. Pangalawang kaso mo na yan. Doon sa pangalawa, mukhang sabi nga yung una, mapapatawad pa. Yung pangalawa, dili na. Di ba? So, pangalawa mo ng kidnapping kaso to. O case. So, ibig sabihin, naku po, mukhang talagang delicates ka pagdating sa kidnapping issue. So, ano ibig ko lang sabihin, mga kababayan? There is a possibility na kaya niya talaga ginagawa itong pagsisinungaling against BP Sara Duterte because of his cases, which is, ayan na nga, pinalulutang na. Yeah, mga kababayan. Kaya nga sabi ko sa inyo, ito'y dapat talagang bantayan natin dahil, naku po, dalawang purpose nila dito eh. Una, ito'y diversion doon sa mga issue ng flood control. Remember, kasi sinasabi nung iba talagang wala na nangyari doon sa flood control. Ang init-init na issue, tila wala na nangyari. Kaya nga ngayon, atat na atat dito kay Zaldico, mukhang kesa na nakatulong, nasunog sila. Di ba?
So, eto na naman, balik na naman tayo doon sa impeachment. O kung hindi kaya ituturo na naman, di ba? Sila Chis Escudero. Kasi yan ang ano nila eh. Kaya nga di ba si Revilla, kita nyo ngayon ang nangyayari sa kaso ni Revilla? Wala. Nga. Bakit? Ultimong yung mga involved, walang kaalaman. Nagulat sila, bakit kasali si Revilla sa usapan? Wala silang direktang alam na idiniliver kay Revilla. Isang tao lang ang nagsasabi na si Revilla ay sangkot. Sino yon? Si Yusek Bernardo. Na gusto maging state witness din. Kita mo na, parehong-pareho. Parehong-pareho ang pattern. Basta gusto maging state witness, ituturo kahit sino. Katulad nung ginagawa ni Madriaga. Kaya nga hindi ko maintindihan, bakit tayo naniniwala sa mga kriminal? Di ba? Bakit tayo naniniwala sa mga gunggong? Ito isang malaking katarantaduhan, mga kababayan. Magtuturo ka lang, okay na. Ang hindi ko maintindihan, bakit yung credibility hindi na tinitignan. Kaya mga kababayan, sa gitna ng samut-saring balita na magkakasalungat, na pahayag, isang bagay lang ang malinaw. May mga taong gustong lituhin ang publiko para hindi natin mabuo ang totoong larawan. Kaya maging mapagmatsyag kayo. Huwag kayong papadala agad-agad sa unang narinig. Ingat tayo dahil alam nyo naman, usong-usong fake news na nanggagaling pa mismo sa Malacanang. Mas mabuti pa rin suriin, himayin at alamin kung sino ba talaga nagsasabi ng totoo at sino posibleng nagtatago ng katotohanan. Kung gusto ninyong mas mabusisi pa natin ang talakaying issue na ito, nako po, maganda mag-subscribe na kayo kasi daming nanonood na hindi pa subscribe, mga kalahati. Iba pang maiinit na usapan, ating pong pag-uusapan dito. Huwag kakalimutan, i-share, i-like, subscribe, at kung gusto nyo supportan financially si Banat Bay, pwede rin kayo magpa-member. Diba? Yung membership dyan. Yung subscribe, like, share, wala akong bayad dyan. Yung membership, meron po yung para bagang regular ninyong sinusuportahan monthly si Banat Bay. Kung gusto lamang ninyo, walang pilitan. Diba? I-comment ninyo sa baba ang inyong opinion. Sa tingin ninyo kung ito ba'y fake news o ito'y totoo, yung sinasabi ni Marcos na nahuli si Zaldico, o may mas malalim pang kwento sa likod. Gusto ko marinig, gusto ko mabasa ang inyong mga saloobin. Dahil dito sa Banat Bay, importante yung inyong tinig. Hanggang sa susunod na video natin, mga kababayan, dahil tagin yung tatandaan, si Banat Bay pag tama, pinapalakpakan, pero pag mali, binabanatan. Maraming salamat po.